Magandang araw, magandang gabi sa ating inang bayan, Pilipinas. Dahil malapit na ang eleksyon taong 2025, ating kikilatisin mga kababayan at atin ding talakayin ang bagong resulta ng Okta Research dito sa senatorial candidates. Kung sino ba ang nanguna? At bago man ang lahat, atin mo nang silipin ang katayuan ngayon ng ating former president dahil maugong ito at pinag-usapan hindi lang dito sa social media, sa mga pahayagan dahil inaanunsyo ito ng ating Vice Presidenteng si Inday Sara Duterte na 3 Duterte niya ang tatakbo sa 2025. Pero tika, silipin muna natin kung anong kalagayan, nasa sa inyo yan. Kung kaya pa ba ng ating former president na tatakbong senador mga kababayan, para sa akin ako'y naawat na antig dito. Dahil lang dito sa mga kamag-anak o mga supporters ng DDS, kanilang pinagpipilitang patatakbuhin pa rin sa Senado itong ating former president. Pero ito, kayong humusga. Kung dapat pat nararapat nating piliin pa rin ba si Digong bilang sang senador sa darating na halalang 2025? Nako po, kakao. Oh my goodness. Ayun ang humusga dyan mga kababayan. Tingnan mo po, hirap na pagka tumayo't maglakad. Talagang may alalay na si Digong. Alam naman po natin ang trabaho ng Senado. Dapat physically fit ka dyan. My goodness. Alam nyo po, ang mahirap dito dahil mga supporters lang gustong patakbuhin pa si Digong pero hindi nila isinalang-alang ang kalagayan, kondisyon ng ating dating Pangulo. Mahirap na po. Atin namang silipin ang bagong resulta ng Okta patungkol dito sa line-up ng mga senador. Sino kaya ang nangunguna? Sinong kulilad? So ito, bagong result ng Okta Research ito, Okta Survey. Number 1 pa rin, Tulfo Brothers. Nako po, madagdagan na naman ang mga magkamag-anak dyan sa Senado kung ating iisipin. Dahil dito, tandaan natin magiging 3 Tulfo Brothers ang papasok diyan sa Senado. Pangatlo sa pwesto, Bongo, Tito Soto, pasok din sa pang-4, pang-5, si Pia Cayetano, re-electionist, Revilla, Bato, Tolentino, and then Lacson, magbabalik para sa Senado at ang pang-10 sa pwesto. O, tingnan mo nga naman, pumalo na lang sa pang-10 ngayon si Digong Duterte. So hindi na dati, nasa pang-4 yan, pangatlo, then naglalaro lang sa pang-5. Pero ngayon, bumagsak na mga kababayan, itong sa panghuli. Ang gusto na dito, medyo nasasaktan ng mga DDS dahil nasa pang-10 lang, hindi pa secure yan. Pang-11 si Pacquiao, si Aimee, pang-12. Aba, talagang kapit buntot na lang po ito. Hindi pa nakakatiyak na makapasok ito. Lito Lapid, 13, Abalos, ang ating DLG Secretary, pang-14, Isko, 15, si Nancy Binay, 16, at si Willie Ong, 17, at si Baste Duterte, kasalukuyang mayor ngayon o mayor dyan po sa Davao. Pang-18, pang-24 naman ang kanyang kapatid na si Polong. So in short, hindi magandang kapalaran para dito sa mga Duterte. Sorbing ito, pero ika nga, medyo malayo-layo pa namang bahagya o pwede pang makahabol ito kung magdeklara ng tuluyan itong 3 Duterte na posibleng papasok diyan po sa Senado. Para sa inyo mga kababayan, balik natin kay Digong. Ba talaga naman, para sa akin lang naman, kapag pahingain na natin yung matanda, hirap na po, mahirap po ang trabaho ng Senado.
Sa talino at utak ni Digong, overqualified yan dahil matalino siya. Isang abogado, which is tama lang talaga din ang pwesto para sa kanya. Diyan po sa Senado. Pero ang kanyang katawan ay medyo 50-50 ng makakayanan. At tingnan natin, which is sa sorbing ito, bagsak ang kanyang dalawang anak. Nasa pang-10 na lagay itong si Digong. Pero ika nga, nasa palad at kamay pa rin ng taong bayan kung sino ang kanilang ibubutot mapupusuan sa darating na eleksyon. Sa halalang 2025, kayo pa rin ang humusga at pumili. Kung karapat-dapat pa ba si Digong o madagdag na naman ang 3 Duterte sa Senado. Tandaan natin, nagbabanta na naman itong Tulfo Brothers na mapasok dyan sa Senado. So 3 Tulfo Brothers na. Puro na halos magkamag-anak ang nasa Senado sa ngayon. Dahil tingnan natin, ang Bilyar, na andyan yung mag-ina. O tapos na ang ayaw na tumakbo yata ng si Cynthia Villar. So ang papalit niyan, ang kanya namang anak na babae. So magkapatid pa rin na andyan, ang Cayetano na andyan, ang Ejercito na andyan. Ang Tulfo, 3 na andyan. Kung papalarin pa ang Duterte, 3 din po yan. Di history, mga kababayan. Yun ang humusga diyan. Kapalaran ng ating mga senador, kung nasa sa inyo pa rin. Dahil demokrasya ang bansang ito. Walang makapagpigil kung sino ang ating pipiliin ng bawat isa sa atin. Mag-anak man yan o hindi, dahil hindi po labag sa batas sa ngayon, nasa sa inyo pa rin ang pasya. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Ang ating mga OFWs around the globe, maraming salamat.